Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe ang mga prosecutor, nagsalita na. Desperado ng abogado ni VP Sara. Umamin na ang defense na si Atty. Saison. Wala nang witness si Duterte. Pero bago tayo magpatuloy, baka pwedeng i-click nyo muna ang like, share, comment, subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell kung gusto nyo ng mga ganitong klase ng video para laging updated kayo sa mga susunod pa nating ibabalita. Kaya tara, panoorin na natin to. Ang ganda ng pagkapaliwanag nila. Hindi ko pa alam paano ko magpapaliwanag. Siguro parang yung reaction ko nung umpisa parang, uy, defensive sila. May tinatago. Parang ganun. Yesterday, nakita po natin yung summation ng ating Chairman Jinky on Article 4 grave threats. And yesterday sa House, you also know, sa Senate, you also know that we will end on Tuesday with our last witness, si NBI Director Matibag. And the reason is simple. Sa tatlong witnesses po na to, unang-una si Agent Kalilong, pangalawa si Attorney Lotok, at sa Tuesday makikita nyo na kumpleto na ang naratibo ng article on grave threats and inciting to sedition in relation to the impeachable offense of betrayal of public trust, a violation, culpable violation of the Constitution, and other high crimes. So, wag po natin ihiwalay yung grave threats at saka yung inciting to sedition kasi ang pinapalabas po sa mga hearings natin elements of the crime. Hindi po ito criminal case, impeachable offense po ito. Kanya pag sinasabi nila na ano ba tong investigative report, bakit ganito, yung po ang investigative report for the criminal case na final ng NBI, 1 count of sedition and 3 counts of grave threats. Kasi 3 counts yung grave threats kasi tatlo ang trineten, the President, the First Lady, and the Speaker Romualdez. Kanya 3 counts of grave threats and 1 count of sedition. Yun po ang laman ng investigative report. And so our third witness and last witness po on Tuesday will explain or sasagutin po yung mga tanong ninyo tsaka yung tanong ng senator judges, anong nangyari? Anong mangyayari? At meron bang continuing investigation? Kanya essential po yung testimony of Director Matibag at hindi na rin po siya dapat nasa conference siya at hindi po siya pupunta sa conference niya para mag-attend sa Senate impeachment hearing. I-summarize ko lang po, bakit tatlo lang? Unang-una, si Agent Kalilong, nakita niyo naman, ma-technical, kasi electronic evidence po yan. Dapat pinakita step by step kung bakit authentic yung record ng press conference or press briefing ng Vice President. So, authenticity po at provenance, yung source, yung chain of custody ng prosecution's evidence. Yung video po na sinabi niya na I have already hired a killer, etc. Yun po yung laman ng first witness. Yung second witness po, ang laman niya man ng testimony niya is kung ano yung contents. At ang third witness, at sinabi niya na sa Cybercrime Division tapos na yung kanilang investigation at in-endorse na sa ibang division yung Intelligence Investigation Division ng NBI. So, tapos na kami at ang mangyayari ang nangyari po is linantad na ni Chairman Jinky, our lead public prosecutor, already mentioned that we will now be shifting to a presentation of the article on confidential funds. Ang head po ng team na yan is here in the flesh, si Congressman Joel Chua po. Siya po ang punong abala sa public prosecutors tungkol sa
confidential funds. Alam naman po natin na this confidential funds issue was started in his committee, no? On that note po, yun na lang po. So, on Monday, what will happen on Monday? On Monday, itutuloy po yung arguments tungkol sa dalawang issue. Unang-una, yung issue ng subpoena of the prosecution for bank records. At pangalawa, yung issue nung mahiwagang BIR box, no? Bubuksan ba natin yan? BIR box na yan. So this will be subject to interpellation, no? Kasi kahapon, nagbigay ng opening statement ang prosecution at ang defense. Sa Monday, we will expect the senator judges to be asking their questions kasi sila po magdi-decide kung on these two issues. With that po, thank you for this opportunity to address all of you. All right, Tina, your question? Good morning po. The defense panel po is saying that they're not afraid of the documents that the prosecution panel is asking to be subpoenaed. Ang gusto lang daw nila is na ayon sa Constitution at sa batas. How will you respond to that po? Well, unang-una, lahat naman po ng ginagawa namin ay naayon sa batas at naayon sa ating saligang batas. In fact, ito namang ginagawa po natin, yung impeachment proceeding ay naayon talaga ito sa ating saligang batas. So, ang sa amin naman po ay simple lamang. Kung wala naman pong tinatago, ano naman po ang dahilan para hindi payagan ang pagpepresenta ng mga ebidensya. Nang sa ganon, ay makita ng ating mga kababayan yung tanong, meron ba talaga o walang sapat na ebidensya laban sa ating Vice Presidente? Ganon naman po kasimple yun eh. Kasi hindi naman po pwedeng i-apply natin yung strict implementation ng rules of court dahil ito ay hindi naman po ito husgado. At dito po, dapat liberal interpretation lamang. And in fact, ang impeachment po, sa impeachment po, ang rules of court ay suppletory lamang. So, ibig sabihin po niyan, hindi po yan ang unang-unang dapat na ginagamit natin. Ang mananaig pa rin dito ay ang accountability, ang pananagutan, at kaakibat ng pananagutan ay ebidensya. Attorney Kapunan, would you like to react? The documents, itong bank certificates at saka yung BIR, mga pieces of evidence yan na maganda na narinig natin through you na hindi naman nag-o-object ang defense to present this evidence, no? At idadagdag ko lang from the point of view of the law, kasi legal ang pag-usapan naman natin, impeachment trial po ito. Klarong-klaro po sa batas, yung bank secrecy law, no? At sa ating mga anti-graft laws. Exception po, you can open bank records and you can reveal BIR documents in connection with an impeachment case. Ito po, klarong-klaro, hindi po subject sa interpretation. Naka-enumerate po yan sa batas. Impeachment case is an exception to the bank secrecy laws. Yun po ang sinabi ng aming proponent kahapon, si Congressman Shell Jokno, at marami ring decisions ang Supreme Court, no, as regards opening of bank records. The most recent precedent is the impeachment case against Chief Justice Corona, where on the basis of these bank records, he was convicted for impeachment. Due process, sinasabi nila, siguro violation of due process. Due process is not violated. Your right to privacy is not violated because
first of all, sa due process, meron naman silang opportunity to cross-examine yung authentic ba itong bank records na yun, what does it prove, etc. No? So, we welcome the statement of the defense that they are not opposed to the opening of the bank records and the BIR statements. Because kung sinasabi nilang due process of the defense, no, meron ring due process ang taong bayan. Meron ring due process dapat ang prosecution to be able to present its case. So due process on both sides tayo. On both sides tayo. Ang ganda ng pagkapaliwanag nila. Hindi ko pa alam paano ko papaliwanag. Siguro parang yung reaction ko nung umpisa parang, uy, defensive sila, may tinatago. Parang gano'n lang. Pero sabi ko nga sa mga interviews sa usapan natin kahapon, nandito na tayo eh. Nandito na tayo sa impeachment trial, di ba? Trial of the century. Pero sabi ni Kong Joel, baka trial of the year. Pero andito na tayo, so sana wag na nating hayaan na parang ang dating niya seke. Yung sa mga nakaraan na ilatag na po natin lahat. Pag-usapan na po natin lahat. Total, handa naman both parties. Tanggap naman nila kung ano man ang maging desisyon ng impeachment court. So, 'di ba? All out na tayo. Andito na tayo eh. Nabanggit na rin po ito before, yung fishing expedition, dahil sabi ng defense, hindi naka-attach sa Saballa and Cabrera complaints yung documents na hinihingi ngayon ng prosecution. But would it have been possible for the complainants to attach those documents considering na meron nga pong bank secrecy law? Unang-una tapos na yung usapin sa complaint. Nasa hearing proper na tayo, wala nang kinalaman dito yung complaint. And in fact, nandiriinan na sa nakapaloob po yan sa pre-trial brief. Kaya nga po siguro dapat tapos na yung mga usapin sa complaint, so move on na tayo. Attorney Kapunan, NDS, would you like to? Itong bank documents, hindi surprise yan. Matagal nang pinag-uusapan yan. In fact, it is inaccurate to state na hindi yan minention sa complaint, no? Sa Saballa complaint at inulit sa fourth complaint, no? Klarong-klaro po na as ultimate facts kasi. Sa complaint kasi, ang linalagay doon, ultimate facts. Sa complaint, hindi linalagay ang ebidensya. Evidence is a matter for the court. Or in the case of the House Committee on Justice, kanya sinobpina ang evidence sa House Committee on Justice hearings to determine probable cause, no? Probable cause, at doon lumabas ang mga ebidensya. Hindi naman kailangan na i-attach sa complaint. At saka nagiging mutan academic na yan because sa pre-trial, na-mention na natin na isasabpina, riniserve natin. Kasi both parties may reservation. Ang ibig sabihin ng reservation? No? Yung reservation, kasi requirement po sa batas, no? At saka sa rules of court, and rules of pre-trial ng Senado, kung hindi nakalista ang mga witnesses ninyo, or hindi naka-mention yung mga dokumento ninyo, hindi nyo na mapipresenta yan. That's why, pag na-notice nyo po, and I'm sure you've noticed, pag may pinapakitang ebidensya, sinasabi ng either prosecution or defense, previously marked ito. So, kagaya ng video on the Vice President, yung sinabi niyang, I've hired an assassin, may marking po yun, Exhibit P-4-10 na ginamit rin. Although meron silang sariling video, yung video po namin ang ginamit ng defense. So, hindi na nila pwedeng i-question yung tampered, spliced, artificial intelligence, etc. Admitted na yan. Kanya nga kami nagsabi, ay, admitted na pala ito. At saka gusto ko lang
para maintindihan ninyo lahat, no? Kasi mahaba ang discussion on implied admission daw. Bakit pa magpo-prove kung impliedly admitted na ng Vice President that and the defense that these statements were uttered? Ang mga nagsasabi sa na experts, hindi lang implied admission ito, confession. Hindi ba tayong mga lawyers at tayong mga ordinary citizens, pag nag-confess na yung tao, ano yun? Di ba? Nag-confess na siya, oo, ginawa ko to. Pagkatapos nung video na yon, meron pang mga pinakita ang prosecution, seven videos na ulit-ulit na admission against interest, pero more, ang sasabihin ko dyan, hindi lang admission yan, confession siya. I am guilty, sinabi ko talaga yan. Sinabi ko yan kasi threaten ang pamilya ko. Sinabi ko kaya yan kasi binibitray ng administrasyon na to ang trust ng mga tao. Sinabi ko yan kasi lahat ng mga congressman na kurakot. Anong ibig sabihin nun? Confession na sinabi niya lahat. So interpretation na yan or discretion na yan ng senator judges. Ang pinapalabas nila, issue po ito, inakyat nila sa Supreme Court itong mga legal issue na no ultimate facts, fishing expedition, etc. Gusto ata nilang palabas na huwag na tayong mag-usap dito sa impeachment court kasi meron naman kaming pending na petition sa Supreme Court. Wag naman sana kasi meron tayong separation of powers. The impeachment, the one who can acquit, who can try and then convict or acquit is not the Supreme Court. It is the Senate acting as an impeachment court. Dito na sila magpresenta ng ebidensya at wag na silang maghintay ng oral arguments pa sa Supreme Court. Yun lang po. Ma'am, may final decision na po ba yung prosecution panel and Congressman Chua doon sa pagkuha ng authorization from the President to open the documents, the BIR box? This is a matter of strategy na pag-uusapan pa ng public prosecutors at kami po sa private counsel for the prosecutors, pag-uusapan po natin if it is still necessary, no? Because siguro ang ginagawang nilang batayan, yung statement ni former BIR Commissioner Henares, nung nag-testify siya at pinakita yung BIR documents, meron ng written permission ang President, no? But it is just a matter of fulfilling a requirement if required by the impeachment court. Kung required yan ng impeachment court, the prosecution will do what is necessary and legal as determined by the Senate impeachment judges. Well, kagaya po na sinabi ni Attorney Capuna na legal strategy po yan. But in any event, syempre, i-explore muna natin yung ibang option. Kung hanggat maaari, syempre, ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive pagdating dito dahil marami rin namang ginagawa ang ating Pangulo. At kung may iba pang option, may iba pa kaming mga pupwedeng gawin, yun muna ang i-explore namin. Kapag pinasabina po ba ng impeachment court yung documents na hindi Karapatan po nila yan, ano? Everybody has a right to question, ano? It is the part of due process. They can, of course, question. We cannot predict how the Supreme Court decides, but on the part of the prosecution and the state, and the prosecutors representing the Republic, the state, no? We're very confident. We're very confident that we are on the right side of history.
May magti-TRO doon pag nangyari yun. Kilala niyo na kung sino. Hindi ko kilala eh. All right, Haji. Good morning po. Alam na po ba ni Director Matibag na sasalang po siya sa Tuesday at saka kumbaga magko-conflict po siya dun sa schedule niya sa Bangkok, Thailand para sa regional summit? We have discussed this with our public prosecutor, our lead public prosecutor, Kong Jinky, has discussed this with us and with Attorney Director Matibag, and he is ready. He is ready. Ready pa nga siya today, this week, pwedeng Monday, pwedeng Tuesday, no? Hindi po narinig naman natin yung mga pronouncements sa House, no? Sa Senate, I'm sorry, where it was expressed that the impeachment must be given paramount importance compared to all of those conferences. Naintindihan po naman ni Director Matibag, it was just a function of scheduling. It was not that he refused to go. It was just a matter of scheduling. Kasi importante rin yun, yung conference na yun, no? Sa international conference, kung saan ipapakita sa conference na yun. I think it had to do with terrorism, cybercrime, I'm not sure, no? But we are still a republic that follows the rule of law. Our NBI, our justice system, our prosecutorial enforcement system is alive and well, no? Kasi yung naririnig nila sa mga newspapers, ang daming nangyayari dito, no? Baka sabihin na nila third world underdeveloped country tayo, na law of the jungle tayo. Hindi naman po. And that, I think, was the importance of that conference, to show that all is well here. There is rule of law here. And even I don't want to answer. I'm not the spokesperson of Director Matibag, but short answer to your question, yes, he will be here on Tuesday. Okay. Talon lang po ako dun sa next article, although of course mauuna nga pong sumadang si Attorney Matibag. Akong Joel, can you walk us through pagdating po ba ng presentation ng confidential funds, muli pong aalingaw-ngaw sa mga kababayan po natin, yung mga naunang recipients di umano nung confidential funds, like for example, sina Milky Sequoia, sina Kokoy Villamin, sina Mary Grace Piatos, of course. Well, syempre, parte sila sa mga nais natin na mailabas, at ako naniniwala, inaabangan din ito ng ating mga kababayan kung itong mga pangalan bang ito ay totoo o nag-i-exist ba to o hindi, o ginamit lamang ito para pagtakpan yung liquidation nila ng mga pera. So lahat naman tayo nag-aabang kung ano magiging tugon dito ng defense. Kaya hindi lang po yung mga kababayan natin ang nag-aabang dito, maski kami rin po sa prosecution ay nag-aabang din. Yes, Pao? Balikan ko lang saglit yung unang tanong mo, no, na kung bakit importante na nandun si NBI Director Matibag, kasi siyempre, alam naman siguro ng taong bayan to, no? Nasa kanya po lahat yung full access sa mga record, sa mga importanteng dokumento ng NBI. So sobrang crucial po yung pag-upo niya. Siguro naintindihan din po natin na nung nakaraang Senate presidency ni former Senate President Alan, medyo meron po silang konting friction, at nakita po natin yung kahapon sa mga statements, sa mga manifestations. Pero sana mapag-usapan nila yon at makita ng impeachment court yung halaga, kasi sa prosecution side sobrang importante po yung pagiging pag-upo na witness ni Director Matibag, no? Dagdagan ko lang din yung kay Joel, kasi nung
nung hearings pa nung time na si Kong Joel ang chairman. Ikaw pa rin ba chairman nung 19 Congress, siya chairman? Ano yan? Literal, parang ano yan? Yan ang merienda natin nun, yung mga pangalan na yan. Isa-isa nating kinuha sa sa PSA. Kung nag-i-exist yung mga yan, halos 200, 300 po yata ang hindi nag-i-exist dun sa mga pangalan na yan. So, andito na tayo. Sabi ko nga, ito na yung perfect stage. Ito na ang pinaka-importanting part. So, sana po, sabi nga ni Kong Joel, mailabas po lahat ng mga to. Idadagdag ko lang, no, one-liner lang, no. Sa dami naman kinain kong ensimada at saka cheese rolls sa lahat ng Mary Grace outlets na yan, wala daw silang kilalang Mary Grace Piatos. So, tignan natin. Baka biglang lumabas. Pero, tama na yung ensimada at saka cheese rolls. Tumataba na kami dito sa prosecution. Wala talaga siya sa mga restaurant na yan. Well, unang-una kaya nga kami humiling sa ating impeachment court na payagan ang wikang Tagalog para mas maunawaan ng ating mga kababayan. Pero bukod po dyan ay hindi lang naman yung mga numero ang inaabangan ng mga kababayan natin. Inaabangan din nila yung mga testigo na ipipresenta natin. Isa na nga dyan, si Ramil Madriaga, na matagal nang na gustong marinig uli ng mga kababayan. At ngayon, syempre, may mga pagkakataon na siya ay mako-cross-examine, mache-check na yung kanyang mga sinasabi. So, tingin ko, ito na rin yung pagkakataon na, at marami naman kayong aabangan dito na siguro masasabi natin, meron pa kaming binebet na baka makadagdag din sa interest ng ating kababayan para mas tumibay ang mga statement ng ating mga testigo. All right. Any other questions from our friends from the media? Clarifications? Bernard? Good morning. Yung sa labas kasi, outside the impeachment Well, alam mo kami sa prosecution, yung katotohanan lang ang gusto namin eh. Kaya nga dito pa lang makikita mo kung anong klase yung laban na to. Ito ay laban ng katotohanan at laban ng fake news. Kaya nga po hinihikayat natin, no, yung mga kababayan natin na subaybayan ang impeachment trial nang sa ganun ay hindi sila mapepeke. Dahil kung ang titingnan lamang nila yung mga naratibo sa SOCMED, talaga namang naglipa na at nagkalat ngayon yung fake news. Kaya malaking bagay po yung mga ganitong klaseng pagkakataon na kami ay natatanong at naipapaliwanag namin
sa mga kababayan natin kung ano ang nangyari. And as much as possible, pinipilit namin ito na ipaliwanag sa lengguwahe na mauunawaan ng ating mga kababayan. Attorney Kapunan. Ang karapatan po nating lahat, no, mga mamamayan, ano, tayo, meron tayong right to information. Right to information. Information po yan, wag disinformation. Wag wrong information. Karapatan nyo malaman ano ba talaga ang tunay na information dito. That's why, ang panawagan po natin sa mga maraming nanonood ng impeachment trial, let us learn to discern. Tignan natin, sino ba nagsasabi ng totoo dito? Ano ba yung ebidensya, yung bigat ng ebidensya? And kung may lumalabas na, I think yung mga, kung dumadami, sir, kung dumadami yung mga trolls, I think that is a sign of desperation. Frustrated na sila. Hindi po kanya hindi, kasi alam naman natin sa technology ngayon, yung isang troll, yung isang, I cannot explain it, no, but yung bot na yan, pwedeng isang tao lang yan, magiging 500,000 na yan. It's technology. It's a function of technology. So let us not believe that the public sentiment is in favor of the defense, is in favor of corruption, is in favor of misuse of public funds, is in favor of, sige na nga, lahat naman kayo magnanakaw pabayaan nyo na yan, maliit lang naman yan kung mga contractor dyan billion-billion ito, anong pinag-uusapan natin? Accountability po ang pinag-uusapan. So yung sinasabi nyong they are winning the social media, hindi po totoo yun. Hindi po totoo yun. Ang mananalo dito, tayo, kayo. Kayo in legitimate media, you also have the obligation, that's why I am also issuing this challenge. Dapat mag-self-police rin ang media. Kayong mga in legitimate media, you self-regulate, you self-police kasi nasisira ang industriya, nasisira ang right to information if it is going to be distorted by fake news ng troll campaign. So that is the challenge. That is why nagtsatsaga po kami. Karo rin, nakita ko kayo lahat sa press con kagabi, late at night, and you're here early in the morning. That means you have a desire also to bring out the real news out there. That is your challenge. Labanan natin ang mga trolls na yan. Short answer, desperate na sila. Kanya yung troll armor siguro nila, ina-activate. The other thing is, pag tinignan po natin yung mga trolls na yan, hindi na yung arguments, legal arguments, or yung kung anong nangyari. Tinitira na rin nila, personal na. Personal na ang atake, Tinitira na nila ito, my favorite victim. Ito din. Kasi alam naman natin si Congressman ito, palaban yan, So, tinitira na kami yung mga prosecutors. Si Attorney Virgil daw, ano ba yun? Kung ano-ano na, Merong rapist, merong communist, merong sa amin, wag lang nila ako tirahin kasi magko-confess na ako. Marami talaga akong kasalanan. You don't need to make tira me. I will admit to all my failures. Wala, ever since naman hindi ako apektado doon. Kasi meron din naman kaming sariling pag-aaral sa mga matrix, hindi lang yung ingay ng SOCMED o ng trolls. Saka at least, doon pa lang naman, pag sinabi na ng tao, troll, fake news yan, troll yan. Tumatawa na lang yung tao, medyo hindi na masyado kinakagat. Yung mga medyo sa sarili nilang mundo na lang ang naniniwala. Kumbaga, sila na lang ang nag-aamu yan. Pero siyempre, trabaho nila yun Bayad sila para maggumawa ng fake news,
bayad sila para magkomento ng masasakit. Although hindi naman, like ako personally, never naman akong naapektuhan sa mga ganun. Saka mabait ako. Si Joel medyo pinagtatawanan na namin, pero nung umpisa nung kalakasan yan, parang pero ngayon wala na, talagang medyo na-immune na kami. Pero sabi ko nga, iba po yung resulta ng mga individual saka collective na pag-aaral namin. At sabi ko nga, wala naman tatalo sa the truth is true and the truth is real. So doon natin po pagbabasihan yan. Right. All right. We now recognize Isa, pero kahit 2 or 3 po pwede. Simple question lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron pong interview kay dating Congressman Attorney Neil Tupas Jr. Dati rin po siyang prosecutor nung pong corona impeachment trial. He expressed concerns daw po kasi do sa strategy ng prosecution sa ongoing impeachment trial kay Vice President Duterte dahil mas pinili pong unahin yung hindi strongest article, yung pong kill threat o yung grave threat ni Vice President Sara Duterte. And sana daw po inuna yung issue ng graft, corruption, bribery, and unexplained wealth. Your reaction po, your thoughts po about this. Thank you po. Kakaumpisa pa lang naman, 'di ba? Kaya nga nung a few days ago when the prosecution nakita po nila na hindi na po kailangan isalang si Attorney Zulaika, na hindi na kailangan isalang si Captain Bello. 'Di ba? Sabi ni Attorney Lorna, sabi niya, hindi na kita kailangan. Doon ka na sa kanya. Hindi naman na pinasalang, 'di ba? Kung nakita natin yung nung sabi niya, ano yung term mo, tita? Hurdle, nung nag-hurdle yung prosecutors. Siyempre nakikita naman nila na kailangan surgical, kumbaga kailangan mo i-trim yung mga hindi na kailangan at saka well-established na po yung mga ebidensya. Actually, tumulong pa nga po yung defense sa pagko-confirm nun, no? So, ano naman yan dynamic yung nangyayari sa impeachment. Hindi yan, tingnan nyo nga, yung mga ilang araw pa lang, ang dami ng changes na nangyari. Hindi naman yan susunod ayon sa gusto ng kung sino mang partido Dynamic yan. So, di ba? Tignan natin yung mga susunod na araw. Ang maa-assure ko nga lang, nakahanda tong team para dyan sa kahit anumang changes. Baka po may reaction kayo. Ang determination of which article to go first, hindi po random yan. Matagal po ang deliberation, matagal ang evaluation, at as I said earlier, 2 or 3 nights ago, we submit to the wisdom. At I think, although I appreciate the comment of Congressman Tupas, let us respect the wisdom and the strategy of the prosecutors. There is a reason for everything. This was not a random decision. This was after careful evaluation of the would-be testimonial evidence tsaka pieces of documents. In any event, whether first article, second article, ang uunahin, lahat po naman yan. In the end, sabay-sabay yan, i-decide, no? If I can clarify, Kong Joel. If I can clarify, sa Senate rules kasi, maraming nagtatanong sa akin, pagtapos na ba ang prosecution on Tuesday, turn na ba ng defense na mag-present ng evidence? And I think that was a question yesterday to Presiding Officer Chis Escudero, and he said that tatapusin muna ng prosecution lahat ng 4 articles of impeachment, and then after that, it is the turn of the defense to present their defense on 4 articles. Although, siguro para sa taong bayan, it may have been better na per article
para fresh sa minds nila, no? Pagkatapos ng grave threats, tsaka sedition in relation to betrayal of public trust, maybe it would have been, it would have been better for the public na defense na agad, no? Pero tama rin yung decision ng presiding judge, si Judge Cheese, kasi dapat makita ng taong bayan at the end of the presentation of the 4 articles at the end of the presentation of the defense, meron ba nga ba silang ebidensya? Because ulit-ulit nilang sinasabi na we don't have to present evidence, sabi ng defense. It is the presumption of innocence daw na pagkatapos ng mga articles na to ng prosecution, baka nga hindi na sila mag-present, no, in their judgment. Because panayang ulit-ulit nila na we don't have to present evidence. So maganda na nakikita ng taong bayan yung lakas ng 4 articles at yung lakas ng each article of impeachment. Pagkatapos nun, defense naman, wag na natin unahin yung strategy. Baka nga hindi Pasko or Valentine's, baka next month na tapos na to kung walang evidence ang ipapakitang ebidensya ang defense dito. So let's not second guess everybody, no. We thank the congressman for his opinion, but please rely that the public prosecutors, hangang-hanga nga kami sa public prosecutors at it is the private prosecutors that's learning a lot from them in terms of service, in terms of talagang yung passion nila at saka yung talagang accountability, no, ang issue dito. Ano na lang po kay Kong Joel na lang po, medyo baguhin ko lang po yung question. Kayo po ba naniniwala kayo na hindi strong yung Article 4? Alam po ninyo, lahat ng pinresent namin, yung 4 na article, lahat po yan strong. Wala po dyan kahit isang article ang hindi strong. In fact, ito nga pong Article 4, masasabi ko, isa sa pinakamalakas. Bakit? Meron po kami kasing legal terms sa mga abogado, no? Res ipsa loquitur. Ang ibig pong sabihin niyan, the thing speaks for itself. Yung mismong binitawang salita na lamang ng ating Vice Presidente na may kinausap siya na isang tao para patayin ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker, yun na lamang in itself medyo masasabi nating nakakagulat at very unbecoming sa pangalawang opisyal ng ating gobyerno. At talaga namang makikita natin na napakalakas. Kaya nga po, senior 10 na namin yung aming mga testigo, mga witnesses, dahil sa amin pong paniniwala, na-meet na po namin at na-achieve na po namin yung nais naming patunayan sa impeachment court. Last na lang po kay Kong Joel. Kapag po sumalang na yun sa confidential funds, sino po yung inaasahan na mag-handle po nito na private prosecutor? Thank you po. Well, marami kasing mga testigo, so iba-ibang testigo, iba-iba yung magiging hahawak. So, meron pong public prosecutor na hawak, meron din pong private. Pero, hindi po ibig sabihin, porque hindi po sumalang yung public prosecutor, display na lamang. Kasi may mga ibang public prosecutor, iba naman po ang kanilang trabaho, iba po yung kanilang task sa grupo. Na sa tingin po namin ay mas magiging effective po sila sa ganitong task. Hindi naman po lahat ng nakikita natin na abogado sa isang team, lahat ay kailangan sumalang. Dahil yung iba po dyan, sila po yung gumagawa ng research. Yung iba naman po dyan, sila ang gumagawa ng mga paperworks. Yung iba po dyan, sila naman ang kanya-kanya po talaga ng trabaho ang abogado. So, wag po nating sasabihin na porke hindi po sumalang yung public or yung private prosecutor at nandiyan dyan lamang, ibig sabihin ay hindi na sila mahalaga.
lahat po dito sa team namin, yung 11 public prosecutor, lahat po yan ay may ginagawang trabaho, may task po sila at lahat po sila ay mahalaga para po sa team namin. Segundahan ko na rin po yun. So, hindi po display, opo, yung hindi po display yung 11-man House prosecutors kasi baka nga may mga nagsasabi na bakit hindi sila yung sumasalang, bakit yung mga private lawyers po yung nagtatanong or nagsasagawa po ng cross-examination. Tama po. Tama po kayo, hindi po display lang yung mga public. In fact, kung makikita po ninyo yung yung order nga po na kanina binabanggit ni Attorney Kapunan, ang nagdesisyon po niyan ay mga public prosecutor. Kami po ang nag-deliberate niyan, kami ang nag-usap-usap, at kami ang nagdesisyon. Of course, syempre, kukunin po namin yung mga opinion ng mga private prosecutor, private lawyer, but at the end of the day, kami rin po ang nagbigay ng mga diskarte. At kung makikita po ninyo doon sa ibang mga itong mga susunod na mga articles, lahat po ng insight dyan, lahat po ng mga ay galing po sa amin. Dahil kami po yung nasa forefront, kami po ang nakakaalam kung ano po ang nangyari. At kami rin po ang sumala ng mga testigo na mga po pwede naming gamitin. So, ito naman po, as we go along, tuloy-tuloy pa rin po yung pagtatrabaho. Hindi po porke hindi nyo nakita doon ay wala nang ginagawa. Lahat po yan may ginagawa. In fact, halos lahat po kami talaga dito pagod. Hindi lang po yung private, pati po yung mga public prosecutors ay pagod din po. Marami pong salamat. All right, we have two more, Eden, then Vivian. Impeachment trial, ano po yung, baka po abutin daw ng 17 months yung impeachment trial, ano po ang take ng PROSEC dito? Ako. Alam po ninyo, yung 17 months na sinasabi nila, ito lamang po yung requested trial dates, both ng public at saka ng private. But it does not follow na ikukonsume mo o ubusin mo lahat yon. In fact, pati sa mga testigo, nilagay po namin syempre lahat dyan. Yung mga sa tingin namin na testigo na kakailanganin namin. O like for example po, dito po sa ating Article 4, nakalagay po sa aming pre-trial brief yung sheriff, si Attorney Zulaika, at kung sino-sino pa. Pero nakita nyo ngayon, ang isasalang lang 3. Pagkatapos ni Attorney Matibag, tapos na. Bakit? Kasi based sa amin na observation at base sa aming pag-aaral, na-meet na namin yung ine-expect namin na palabasin na ebidensya dito po sa Article 4. So, ganun din ang mangyayari sa mga susunod na mga article. Kung sa palagay namin, matibay na ang aming ebidensya. So, hindi na po darating sa punto na sasayangin pa po namin ang oras ng korte. At may mga pagkakataon din po na may mga testigo po kami na sa isang araw baka 2 po ang maisalang po namin. So pagka ganun po mangyayari, mas liliit pa po. At syempre, titingnan din po namin kung may article po kami na sa tingin namin ay pagkatapos naming ipresenta yung 1, 2 o 3 article, baka may isang article kami na hindi na namin kailangan ipresenta dahil solid na ang mga ebidensya doon pa lang sa 2 o sa 3 article. So po pwedeng hindi na rin po kami, pwedeng i-waive na namin yung isang article. So pag ganun po nangyari, iiksi na naman po ang trial date. So at bukod pa po sa kaninang binabanggit ni Attorney Kapunan, baka mamaya yung depensa hindi na magpresenta. So, pag hindi na sila nagpresenta, so malilesen na rin yung mga trial date. So, lahat po yan po pwede pong mangyari. Siya umabot pa
ng before the campaign period. Nako. Malayo ng baka September, October, tapos na po tayo. Idadagdag ko lang, no? Pag tinatanong yung trial dates, tsaka yung haba ng trial dates, hindi lang prosecution, no? Kasi pag nung last, nakita naman natin sa last 2 witnesses, ang nagpahaba po nun, cross-examination. Kasi maikli, hindi naman masyadong kahabaan yung direct examination ng prosecution, no? Ang nagpahaba po doon, yung cross-examination na hanggang sa typo errors, binilang ata lahat ng, well, we commend the defense for being so diligent, pero anong kinalaman naman ng typo errors dyan sa defense nila, no? So, what I'm saying is, it is not the prosecution that has full control. It will also depend on the cross-examination questions of the defense and the clarificatory questions of the senator judges, including the Senate President and the presiding judge, no? Nagpapasalamat lang kami, no? We have seen. I'd like to say really thank you to our presiding judge because for us practicing lawyers, klarong-klaro po yung mga decisions, yung mga calls niya, no? Because sa Senate rules, it is the presiding presiding officer who can rule on motions, who can rule on arguments. Pwede niyang sabihin, let's stop this debate. At we are very appreciative that our presiding judge really is very cognizant and very appreciative and is very knowledgeable not only about the law but of the facts of the case. Siya nga po nagkasabing nasa page 52 yan or nasa exhibit ganyan yan. So, yun ang nagpapadali rin ng proceedings, ng trabaho at proceedings sa Senate impeachment trial. So, thank you also to the senator judges, no? For clarificatory questions. Kanya rin napaikli ang aming presentation on grave threats and inciting to sedition because very helpful rin ang mga clarificatory questions na propound ng mga senator judges. All right, Vivian. Good morning po, Kong Joel. Nabanggit po ninyo na pwedeng i-waive ang isang article. Is the prosecution considering that or seriously considering that at the moment? Kasi parang nabanggit na at least dito sa first na ipinresent po na article ay na-establish na yung mga gustong i-establish ng prosecution. Well, titingnan natin kung ano mangyayari sa mga susunod pa na article. So, kung sa tingin nga namin, kagaya po ng binanggit ko kanina, after 1, 2, 3, talagang matibay na talaga, overflowing na talaga yung mga ebidensya at sa tingin namin ay para makatulong na rin kami sa impeachment court na mapaiksi at mapabilis itong hearing, pwede rin namin i-consider. But as of now, syempre, nandoon tayo sa proseso na lahat yan ipipresenta. Ito namang sinasabi ko lamang, puro possibilities. Kagaya po na nangyari po ngayon, napaiksi po tayo na 3 testigo lang nakita natin na matatapos na kami dahil kagaya po na sinabi ni Attorney Kapunan, mahusay po yung pagkakahandling ng ating presiding officer at maganda rin yung mga tanong na binabato ng mga senator judges na makikita mo na talaga rin naman diligently ginagawa rin nila yung kanilang mga trabaho, nag-aaral din sila. Yung Kami po ay counsel for the respondent under direct control and supervision of the House Panel of Prosecutors. Although we are counsel, the decision will really lie with the public prosecutors, no, because we act under their control and supervision. And it's a matter of strategy. It's a matter of strategy. Hindi ibig sabihin na pag pinaikli ang presentation ng witnesses, pag nag-subtract kami ng mga testimony, nawi-weaken case. Correct. Kay Corona, no?
panahon ni Corona nga, ang dami nilang articles, ang dami nilang counts. They just reduce it to unexplained, no? And non-declaration of wealth, no? So, it is a determination to be made collectively. Pag nagpapasalamat nga si Kong Jinky, no? At the end of the day, pag ini-interview nyo, she always says, this is a collective, collegial effort of both the public and private prosecution. So that decision will be made when it will be made. Si Kong Ortega nga gusto niya itong article na grave test, decide na natin yan kasi klarong-klaro naman, di ba, Kong? Iba-iba nga po. Very dynamic, sabi ko nga. Like ako, para sa akin, mas mabigat yung Article 4. Yeah. Pero karamihan po like yung mga nasa tao sa gobyerno, mas mabigat sa kanila yung sa confidential funds. So, iba-iba po talaga eh. Sana nga po, kung pwede ko lang kayong dalin at makita ang kwento behind the scenes sa nakikita ko sa holding area namin, marami kang matututunan, saka marami kang ma-obserba lalo sa mga huddle nila. Saka actually nakikita mo rin kung ano yung mga paborito nila merienda behind the scenes. So, sabi ko nga, maraming kwento behind this impeachment, not only sa legal strategy, sa diskarte ng prosecutors, even sa defense, di ba? I'm sure maraming tanong ang media, pero marami rin pong hindi maaring sabihin nga tong mga prosecutors. Siguro po, equally may weight nga po lahat tong articles na to. And sigurado po namin na yung the evidence will be screaming, saka yun po ang basehan talaga namin sa lakas nung kaso na to. Can I just add, and I think I have to add this, hindi ibig sabihin na kasi mainit ang mga arguments, mainit ang debate sa impeachment court, nag-aaway ang ang prosecutors at saka ang defense lawyers, no. Pag nakita niyo naman sa start, no, nung pag wala pang camera, nako, embrace kami, even sila the spokes kayo, no. And I think that's a sign of mutual respect. And that is why I'd like also to thank, no, even kagaya kahapon si Attorney Sison, no, said, mentioned me and mentioned my manifestation. Pagkatapos nun, embrace naman kami. So we are adversarial, but we are not enemies. So, and I guess both sides, on the side of the prosecution, we just want the truth to come out. And we are optimistic that as well is what the defense will achieve to do. With that in mind, we think that with this cordial relationship of the prosecution and defense, we think that we can hurdle. We can hurdle any legal obstacles along the way, no. Siguro as we go along the trial, mapapa-lessen. Sabi nga ni Bam Aquino, bakit puro lawyers lang, no? Let's hear the witnesses speak for themselves without lawyers arguing. Let us see the documents speak for themselves. Sabi nga ni Kong Joel, res ipsa loquitur, hindi na kailangan ng legal calisthenics. As the relationship of the prosecutor and defense is cemented, I think there will be less legal gymnastics on the floor. Paglilinaw din po dun sa nabanggit po ninyo kanina, Attorney Kapunan, na yung testimony ni Director Matibag will answer ano mangyayari, meron bang continuing investigation ng NBI. Are you pertaining to the nabanggit po doon sa House hearing na NBI is following leads on alleged assassin in Duterte's threat against Marcos? Hintayin na lang natin yung testimony on Tuesday about as Kong Joel said, and Kong Ortega said, the testimony of Director Matibag will complete the whole narrative. Kasi
hanging question yung anong nangyari. At yung statement ni Attorney Lotok that said from the Cybercrime Division, this was referred to another division of the NBI. So, I think it's reasonable to assume that the story, yung buong storya, malalaman nyo sa Tuesday. And how are you preparing po for that Tuesday testimony of Attorney Matibag? Kasi po, well, yesterday, medyo nagkaroon ng mga allegations na parang yung dalawang senator judges na parang ini-intimidate daw po, or the announcement on a probe sa infrastructure project, was that an attempt to intimidate senator judges? Wala naman po magbabago sa preparasyon ng prosecutors. Pero ako, sinabi ko naman kung ano yung nakita ko lang nung nandun ako nung hearing. Makikita natin may konting friction talaga dahil nga po sa past month na mga nangyaring events. No? Alam po natin yun. But again, nakahanda po ang prosecutors. Siyempre, dadalo po si NBI Director Matibag. Inaasahan po natin na sa dating po niya doon, mula sa pagdating niya hanggang sa pag-upo niya, masisigurado ko na medyo mahaba. Medyo mahaba, maraming tanong. Baka hindi pa po siya nakasalang sa witness stand or kakaupo pa lang niya, marami ng tanong ang senator judges sa pagdating pa lang niya. Aasahan po natin talaga yon. And kaya nga po si Chairman Ace nung kahapon, nag-request na rin po ng ginataan na yung bilo-bilo. Kasi alam niya na mahaba yung hapon na yon. So kailangan merong mabigat na merienda. Pwede bang idagdag lang ng konti, no? Kasi before it was mentioned yung situation ng Alan Peter, etc., and the interview of Direk Matibag, nag-manifestation din po si Senator Robin Hood Padilla na sana ay hindi po ito conspiracy of sorts na bakit isa-isa na nang uubos ang mga senators na wala sa majority, no? Parang this is a concerted plot to remove the number of dissenting or yung mga minority bloc, no? Kasi isa-isa na ang nangyayari, no? I'd just like to assure the public that wala pong kinalaman ang mga kaso outside the impeachment court. It is not within the control of the House. Ibang department of government yan, ano? If government agencies do their own duties, part of their duty yan, ano? That there are cases being filed. Hindi naman filed yesterday to. Hindi naman filed sa start ng impeachment case, no? These have been cases that have been pending for long, no? And that it has ripened now or that there is progress now is just a matter of siguro we don't want to second guess the enforcement agency. So be assured, no? We'd like to assure our dear friend Senator Robin Hood Padilla, who always keeps, kung black and white ang impeachment, naglalagay siya ng magandang technicolor pag nagmamanifest siya. So we also appreciate his statements, but be assured, Senator Robin Hood, na wala pong script ito of conspiracy, no? Wala pong Operation Romanov against the senator judges who are not part of the majority bloc. Para sa bayan lang to, para sa katotohanan. And I'm sure Senator Joel, Senator, na-promote ka na. Kung Joel will add to that. All right, to ask the final set of questions. Marian? Good afternoon po. Just want to follow up po dun sa questions kay Attorney Matibag, kay Chief NBI Director Matibag. I understand po na
Drinop po natin na witnesses sina Attorney Zolaika, Captain Belinda Bello because redundant, unnecessary, pero sinasabi nga po natin na napakahalaga po na testigo po ni Director Matibag. Even Attorney Tranquil Salvador po yung dating defense lawyer ni dating Chief Justice Renato Corona, sinabi po niya na si Matibag daw po yung magtatahi lahat ng mga ebidensya. No? Sa tingin niya yun yung mangyayari dahil na-establish na nga po authenticity through Kalilong, Jeremy Lotok, yung kanilang investigasyon. And Attorney Kapunan, you were saying kanina, nahintayin na lang po natin yung testimonya on Tuesday dahil siya po yung magkukumpleto ng narrative. Yung hanging question, hindi lang po kung sino yung nakausap na yung lead doon po sa kontratang assassin. Si Attorney Matibag din po ba ang sasagot? Kasi si Attorney Lotok kept on saying na yung focus doon ng investigation nila grave threats lang ang about kung may Operation Romanov Intelligence Service, director na lang po namin ang inyong tanongin. At Senator Gatchalian, may nakausap bang mga grupo na naniniwala sa mga pinagsasabi ng kabilang grupo? Makakasagot lang Intelligence Service, director na lang po namin yung sasagot niyan. If may nakausap bang ang NBI regarding inciting to sedition, director na lang din po ulit Intelligence Service namin makakasagot dyan. Gaano kabigat po etong testimonya ni Director Matibag para isa lang pa rin natin siya, even if sinasabi natin na unang dalawa ay sapat na? Isa lang masasabi ko, mabigat. Earth shaking. Ground shaking, ma'am. Gaano kabigat, ma'am? Like, can you expound lang po? Ano yung aabangan ng tao on Tuesday? Ano? Off the record? Love advice na lang bigay ko sa iyo. Yun ang masasagot ko, no? Because I cannot preempt the testimony of the witness. Wala namang script ito, no? So he will say what he needs to say. Baka sasabihin nila may script na naman, may binabasang script na naman ang prosecution witness. Wala po. Sa katotohanan lang siguro. I mean, punta lang kayo sa Tuesday. I guess ulitin ko lang yung sinabi ko kanina, no? Being the head of the bureau, he has the access. He has access to all of the records sa lahat na to. Kumbaga, he has the keys to the castle, eh. So, kung meron namang pinaka credible, saka siguro naghahanap ang mga kaibigan natin sa media at saka mga taong bayan ng pasabog or mabigat na statement coming from here. Siguro ang magandang word na gamitin natin is informative. Yes. Kasi mas privy sila sa mga impormasyon na hindi natin kayang sagot or hindi natin alam. Parang yung lead sa so-called na assassin. Syempre, may classified yung iba dyan. At hindi rin naman nila pwedeng ibitaw or basta-basta sabihin kung hindi rin po solid yung lead nila at hindi po nila nahanap yung or under investigation pa. So, I'm sure mag-expect kayo ng fireworks next week. There will be fireworks. Bring your own baon. Sa Tuesday, BYOB ang tawag dyan. Bring your own baon. Tuesday. Oh. Kami, bilo-bilo. Ginataan. Any follow-up, Marian? Last na lang po. I understand si Director Matibag, affiliated po siya with the PDP Laban. Dati siyang official. Yes, former executive po ng PDP Laban. Maybe an ally of the Duterte or former President Rodrigo Duterte back then. Gaano kahalaga kaya yung mga nalalaman din niya even before or with all this investigation in the trial? Hindi ko kasi alam yung level of closeness nila eh. Pero hindi naman hindi naman bagong impormasyon. Alam naman ng tao na he was part of that. Siguro, yung kaunting oras na kilala ko siya at nakasalamuha ko siya, very very upfront naman siya. Hindi siya yung tipong tao na, hindi siya yung parang walang drama. He's a straight arrow, straight to the point, direkta. Parang tong dalawang kasama ko dito, walang paligoy-ligoy, di ba? Walang palamuti, diretso sagot. So, if that question were asking court, no? Kung tinanong yung question mo sa court, ang sagot ko, Your Honor,
please tell the defense that this question is immaterial and irrelevant. Wow. Di ba? Kasi yung political affiliation niya, anong kinalaman niyan sa testimony niya sa NBI? Your Honor, please, can we tell the defense counsel that to ask the right question? Hindi. Hindi naman po tinago yung political affiliation. I think the congressman knows political affiliation, but let's not allow it to color the testimony of the witness, no? Because we are sure na yun ang ilalabas ng trolls ulit, no? So pakiusap lang sa legitimate media, let that not be the issue on Tuesday. Ngayon, kayo bilang Pilipino, ano ang masasabi nyo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at atin niyang babasahin isa-isa.